Yeah. So parang baka ayaw naman ni Paolo na manguna. Tama. Diba? Wala tatak na, it's official! At ngayon, nandito ka, charot. PUT, may kapiling ka ng iba. Hello, Marites all over the world! Ito na naman po ang Fab Four! Fantastic Four! Powerful Four! Bagong chikahan, batiin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, and good night! This is your Dean, Junardo! Ganon ang inyong Marites Lecturer, Mr. Fu! Ang inyong PhD, Rose Garcia! At ang inyong unbearable professor, Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Dahil dyan, nagpapasalamat po muna kami sa lahat na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Okay mga Marites, simulan na natin ang chikahan. Ito na po isang linggong chismis. Unahin na po natin na Marian Rivera achieves 30 million followers on Facebook at trending sa pagsasayaw muli ng Marimar after 20 years. Nagsimula po yun ng Marimar niya 2004. Tapos ibinalik niya uli ng 2024, Mr. Fu. Oh, in fairness naman. Kasi parang merong nagsasabi kay Marian na gawin niya yung, naku sana tama yung pronunciation ko, Ahsoka Challenge. Ito yung parang Bollywood na magme-makeup ka tapos mag-change ka, ganyan. Pero ang ginawang twist ni Marian, pagka lagay-lagay niya ng makeup na ganon, paglabas niyang ganon, Marimar. Kasi siyempre, alam mo naman, hindi naman nagbabago at lalo nga gumaganda si Marian. At yung moves niya na alam Marimar, ganon na ganon pa din. At so, mas daring, mas sexy. Oo. Ay, kaso lang, parang after ilang oras o minutes, inalis ng TikTok kasi... Bakit? Dahil may copyright issue yung kanta. But anyway, syempre, ang bilis naman ng mga tao na mag-record nun. So may kopya kagad sila nung pagsayaw ni Marian. Marimar. Medyo nabitin lang daw yung iba kasi para mas gusto pa nila na mas bongga pa yung sayaw. Pero syempre... ano pa naman siya? Oo. Parang top shot lang, di ba? So hindi, mas gusto talaga nila yung buong-buo. Sabi, baka naman patikim lang. Yan, ang ganda ni Marian. Baka naman patikim lang, baka may gagawin pa. Knowing Marian, in fairness naman. Hindi, pag si Marian talaga ang sumayaw sa TikTok, trending agad yan. Diba dati yung may sayo-sayo siya na parang hip-hop lang, bongga ka agad. Tapos diba nga, sabi ni Dean, nagpasalamat siya dun sa kanyang 30 million followers sa Facebook. 30 million, grabe. Bukod pa yun sa TikTok. Iba pa yun. Bukod pa yun sa Instagram. Iba pa yun. So ano Iba lang pa yung X. Wala Iba pa siya. yun. Wala ba siyang X? Sinabi ko lang. Wala ba siyang X? Wala. But anyway, congratulations naman. Feeling ko siya ba ang pinaka maraming followers? O isabihin na lang natin, isa sa pinaka marami. Most followed sa social media. Congratulate na natin siya dahil sa successful book fair nila sa World Trade Center. Yung in-encourage niya na magbasa yung mga tao, yung mga bata especially. Correct. Ang fresh-fresh niya doon. Parang hindi naiinitan si Marian, no? Pag nakikita mo siya, no? Parang wala epekto yung word. Parang walang Hindi naguhulas ang kahit ano, no? Parang hindi siya apektado ng mataas na heat index. Pero hindi, seryoso talaga. Ngayong May papasok ng May na to, mas matindi pa raw doon ang pag-init, ha? Ingat kayo, mga Marites. Pwede kayo umiinom habang nagmamarites. Pwede. Parang kami. Uminom ng tubig, baka nakakalasing na inumin ang inumin. Tubig para malinaw. Tubig. Tubig po ito, mga Marites. Ito sinunod naman natin, Pepe Herrera, top bills Bantay Bahay, and the pressure after his Lord's character in the box office hit Rewind. Ba't yan tawa ang bet? Naalala ko si Direk Joey Reyes, yung director nito. Go PhD. PhD muna. Hindi, yun nga. Sa May 1, ipapalabas na ang
akyat bahay, sabihin ko, ang Bantay Bahay. Okay. Itong Bantay Bahay pala, nauna niyang ginawa to kaysa sa Rewind. Kaya lang naunang ipalabas ang Rewind. And as we all know, na isa sa nakilala at minahal na karakter sa Rewind, si Lods, na played by Pepe Herrera nga. So, siyempre, kahit pa paano may pressure, di ba? Na coming from that The number one all-time box office na movie sa Pilipinas. As of press time. As of press time, correct. So, paano ba to? Kaya bang sundan to ni Pepe? Hindi. At yung mga nagmahal ba sa karakter niya na si Lods ay manunood din ng Bantay Bahay. So, inamin naman ni Pepe kanina sa ginanap na MediaCon na ano daw, may pressure, syempre. Uy, nandun ako, ha? Kaya, so, sinabi ba namin na wala ka? Kasi, baka akusahan na naman siya. May naka-monitor, ha? What do you mean? Hindi, baka akusahan na naman siya ni Juno, hindi siya invited. Kasi naklaro ni Ambet na kandun siya. So, anyway, yun nga, top build nga ito ni Pepe Herrera. So, ating supportahan naman. No? Dahil ang maganda rin sa kwento nito, yung mismong bahay may sariling kwento, di ba? Actually, ito yun sa ikinaka-excite ko mapanood. Correct. Kasi lahat na makikita doon ng mga gamit, Intact. original. Yeah. Ibig sabihin, nung panahon ng pre-war, yun na yun. Actually, 18th century pa. 1900. 18th daw. Tapos inabot, nilakbay niya yung 1900. Parang sabi ni Rosel kanina. Oo. Di ba kasi 1900 yung pagkaroon ng mga giyera-giyera. Sana naman, supportahan natin. Kasi parang after ng MMFF, parang meron naman tayo narinig na pelikula na talagang bumongga. Wala pa. After Rewind, no? After nung batch ng MMFF na. Wala na. So sana. This year, wala pang Wala pa, no? So, direct, diba? Direct Joey Reyes. Joey Reyes. Sabi niya kay Joey Reyes ba to? Yes. Close kayo, I didn't know. Hello, Direct Joey. Kaya nga naalala ko kanina, kasi nag-zoom lang siya. Sabi niya, masarap daw si Pepe. Sinabi niya? Nakatrabaho, syempre. Dahil napakatalino. Nakasuportahan niyo kay Direct Joey pala to. Hindi ko alam. Hindi. Sabi din ni Pepe, yan daw ang pinaka sa lahat na nakatrabaho niyang director, pinaka-smooth na nakatrabaho niyang director. Yun ang kanyang description. Smooth, di ba? Tinanong ko rin din si Direct Joey, sabi ko, di ba mga director, di ba, well, hindi naman lahat, pero di ba yung mga director lagi palasigaw, palamura, sabi ko kay Direct Joey, ganun ka rin ba pag nagde-direct ka? Sabi niya, dumaan din daw siya sa stage na ganon. Pero ngayon, smooth na siya. Nag-mellow na. Mellow na. Belas G's na lang siyang tatrabaho. It must be age. Kasi dati, nanood ako ng ano niya, shooting. In Venice, payapa. Baka nandun lang kasi ako. Pero payapa nga siya. Kasi nga, lalo ngayon chair na siya ng FDCP. So baka ano. Pero hindi, dumaan din daw siya dun sa ano. Ganun yung si Direk Joey. Tinanong ko siya, kumusta ka magiging FDCP, chairman. So yun. Naku, lagi na daw siya nasa opisina. Lagi ko nakikita, nagpo-post siya. Ang dami daw niyang pinipirmahan. Ngayon lang daw siya pumirma ng kung ano-ano. Basta isa sa mga sinasabi dito ni Pepe, since bata pa siya, parang may, lahat naman daw tayo may third eye, di ba? So depende na lang kung paano daw natin tinatanggap na ma-open yan or masara yan. Basta siya, since bata, may mga experiences na sila na hindi lang siya, pati mga kapamilya niya dun sa lumang bahay nila sa Caloocan. Kasi parang ganun ang tema nitong Bantay Bahay. Na pinagsamang comedy na may horror. May konting horror. May horror. Diba? Ako, supportahan natin yan. No? Si Pepe. Parang ang hirap i-pronounce. Si Pepe. Iba inaiisip. Na ano siya, bida sa stage play ng di ba, yung parokya. Parokya rin. Ako, gustong... Kumakanta naman talaga na magaling siya. Kasi theater actor talaga si Pepe. Yeah. Sabi nga ni Direk Gusto mapanood Joey. ni Gio ng aking Junakis ang parokya. Yun na. Dahil dyan, ito. Gary Valenciano, mabenta pa rin. Valencia talaga. Ito Valencia talaga. No? Valencia, yes. Yes. Mabenta pa rin. Sold out energy concert sa MOA. Napala kong yung pinagilitan kong PR niya na binigyan akong ticket. Ako naman, so ako naman, biglang hindi ako pwede. Sorry naman, Gary V. Sorry. Hindi ako na mo si Gary V. Dapat nag-usap na nga kami ni Rose. Naging part ako ng karir niyan. Diba? Social-social na, puro
brochit, hindi kilalang fan mags. Kaya bilang pinarekomenda ni RC Baltasar. Kunin mo yan. RC Baltasar? RC Baltasar. Sharon Cuneta, di ba? Maka-Martin ako noon. Bilang kinuwang Gary, makagari na ako ngayon. Martin, ayaw ni Paps. I have been places. With Gary, You've been there, here and Ang everywhere. kinutuwa ko dyan, kasi nung napabalita dyan nakita, yung mga anak nung original na maneuver, sila na yung naging backup dancers. Hindi ko na ano eh. Mga anak daw yun ni na Joshua, Jason, at saka mga iba pang members ng Pero hindi sila, maneuvers. sumayaw din sila. Sumayaw din ba? Sa maneuvers? Maraming dancers Maraming na dancers. Pero yung original na maneuvers nandun. Nandun. Tapos yung mga anak... Ay, ilan? Yung mga anak-anak na nila sumayaw. In fairness. Naging backup. Nagulat lang ako si Martin Guest. Oh. Kumanta sila na Hang On. Tapos pagkatapos isang kanta nila ngayon, parang gusto pang kumanta ni Martin. Pero is that it, Gary? Ay. Thank you. Pero in fairness, nag-more naman ang mga tao. Pero ano pa lang yun, mga first part, Kaya, wala pa. Iba-iba yung parang merong stay. Pero hindi nag-more, hindi siya... Nung nag-more na, hindi na pinakanta. Hindi na, kasi meron naman na talaga. parang may- Wawa naman si Martin. Hindi, bumalik pa si Martin dahil nag-perform pa siya kasama yung mga ibang guests na may ibang mga pinili din si Gary V na makasama dun sa number na yon. Yun. Last na ba yan, yung Sabado? May pa raw. May May 10. Ayun ang maganda. Yun ang magandang balita kasi supposed to be 2 nights lang to, di ba? May 10, Hindi ko na alam iba eh. Hindi ko na alam. No, sorry. Supposed to be 26-27. Yung 26-27 lang to. Pero may bonus po sa May 10 na repeat ng one last time. Yan. So, kaya sa mga hindi nakapanood, don't miss it kasi totoo naman na ito na talaga yung last time na si Gary B ay magpe-perform. Hindi siya last time na magko-concert o mapapanood nyo pa rin. Pero hindi na sa ganitong kalaking venue. At hindi na rin sa sobrang hatawat. Grabe si Gary. Pero mahataw pa rin, di ba? Yes, sobra. At kung 3 oras yung concert, walang pahinga yun, ha? Tinapos mo ba? Diretso, of course. Sabi ko sa Bakit guardia hindi? kasi bago, hindi ko na tinapos eh. Sabi ko, naku, Attitude ka. Asahan nyo, 12 o'clock tapos matatapos yan. Hindi pa natapos ang Hindi po, sir. 12. Sabi nung guard, hindi po sir, 1 o'clock ko natapos kagabi. Yun Kasi yung na. Friday eh. Pero nabalita na nga natin dito yung sinasabi na after ng mga US tour niya, na parang magle-lay low siya. So parang ito yun this hindi year. ko Actually, yung laylo niya, hindi naman yung laylo na hindi na siya talaga mapapanood. Mapapanood pa rin siya. It's just that hindi na nga lang sa Sa mga malalaking venues. MOA Arena, Araneta Coliseum. More on, siguro, he'll go back again sa mga music museum, mga ganyan. Tapos yung hataw na, hindi na. Kasi sabi niya nga, 50 plus my years gosh, old na I'm rin no siya. longer the bagets. sobrang bagets. And alam naman natin yung kanyang health condition na sobrang nakakabilib pa rin. Oo, nakita ko Kumbaga, yung video. Yes, sabi niya nga, kumbaga grace talaga ni Lord yun na yung ganong condition niya, pero kaya niya pa rin makatapo 2 nights na ng ganong klase na concert. Meron ngang part dun eh. Tinapos mo ba? Of Eh, ang course. nakakailang tanong ka na kanina pa. Parang hindi siya Hindi ko kasi, may, ano yung Baka mamaya stages eh. bumalik ka. Yes, Baka yes. mamaya bumalik ka doon sa guard sasabihin sa hindi nga po. niya. Hindi ko nga natapos kasi nga merong hope, merong energy, Yes. may ganun mga Yes. ano. May pure pa. Hindi ka kasi bait eh. At saka hindi, Anyway, ako, bumibili ako ng ticket ko. Pag gusto ko hindi, yung, ako hindi. pag gusto ko yung concert. Oh. Kagaya ni Aiza Siguera meron May 10 and 11 sa Music Museum. Ayaw ba? Pero hindi. Bayan na raw siya. Anyway, eto. I don't buy. At si Jed Mandela din, ngayong July. Meron sa part ng concert na siguro na feel ni Gary na parang baka may nabago sa kanyang pakiramdam. Talaga? Yeah, after ito ng number niya with Kiana yata, Gab, and yung 2 anak ni na Leo Martinez and Gina Valenciano. Hindi kasi nung nag-US tour siya last year, Yeah. nagkaroon siya ng problema, di ba? muntik na siya. Sinugod siya sa ospital. Yeah, akala talaga ni Miss Angeli, wala na. Diba? Dead na. Lagi And, naman ganito. talagang grabe yung nangyari nung last time. But anyway, tinawag niya yung kanyang maybe assistant niya. May hiningi siya Alam ko na to yun. check his Alam ko na his lang blood yun. sugar. Yeah. Kaya sabi niya, see,
hindi iaalaw ni Lord na hindi tayo matapos. Okay, sige, dahil Congratulations, Sir Gary. Wow, 5 minutes ba dapat? Ito Di ba mga three? kamarites, malungkot na balita naman po ang ihatid namin sa inyo dahil pumawan na po yung playwright na director na si Ploy Quintos. Hindi ho namin alam pa yung ano. May detalye ba kayo? Sa pagplano ng director na Na-heart magaling na attack director. siya nung isang araw. Okay. Tapos siguro may karamdaman. Tapos sinugod sa ospital, hindi na umabot. Doon na siya Parang natagalan. sabi, para masama daw yung pakiramdam ng mga ilang araw. Tapos siguro nung hindi na kaya, dinala sa ER. Tapos doon na sa ER, binawian ng buhay. Si Direk Floy, ang director ng Star Talk, television na pag-uusapan. Tapos napakarami niyang mga plays. Stage plays. Meron siyang bago yung Grace. Alam ko merong araw eh. Tapos may mga susunod pa dapat. So, ano namin yan, alumni namin yan sa sa UP Masco. Binigyan namin ng award yan noong 2020. Yun yung last time na nakita ko siya. nakikiramay po kami sa mga naiwan ni Direk Floyd Quintos. So, Isa sa pinakamagaling nating TV and stage director. Correct. Sa mga hindi nakakaalam, talagang siya yung matagal na naging director ng Star Talk. I'm sure. At sabi from doon nila start to maalala. hanggang sa matapos kung ilang years yung Star yeah, Talk. malungkot naman si Manay Lolit. So, Alam mo, may i-add, nakita ko lang to sa comment ni MJ Felipe. Siguro na recall niya, dahil di ba recently si Rosana Roses may interview siya kay Aiko. Doon sa vlog ni Aiko ba o ni Councilor Aiko. Okay. Tapos, diba? nabanggit ngayon kung yung kasi may issue pala sila ni for the longest time na yata to. Sabi yata ni Osang, parang okay naman na siyang Nabasa ko rin yun. gumawa siguro ng project kasama si Ai. Tapos nabanggit daw ni Osang na sana, basta yung director, sana si Direk Floy pa rin. Tapos, parang days lang, as we all know, nag-pass away. Okay. Okay. Yun daw Joy Pai. Paano sa lapel? Ito pala. sige, tuloy-tuloy. Nalungkot. Before you were Nalungkot. Hindi, yun lang. So, di ba, parang sabi ni MJ. Nawala siya sa wisyo. Oo. Sabi ni Osa. Ang gulat ka sa akin, bigla ko kinukuha yun ng instruction. Tapos, okay Ay, din sa nilayo amin. ko. Kami masaya lang, tsaka kung anong pumapasok sa mga... mga kalakatan. Bigla alam mo naman kami. Hindi pala pwede. Talaga, pa rin ako. Alam mo naman, mahirap mag-move on si Rose sa Queen of Tears. Hindi pa siya nakakapag-move on. Hindi ako makamove on. Queen of Tears. Ito na. Willie Revilla may balik TV5. Balik all TV rin. Biler Family Forever Friends. Si Willie Revilla may. Ikaw muna, Prof. Mag-alin? Yung sa TV5. Oo! Yes! Sinilyuhan na nga. Close ka, di ba? Di ba? Alam mo yan. Finally nga po. Pero hindi na yung title na yata. Wheel of Fortune or something. Basta iibahin na. Hindi na iibahin na yung title. Bumalik na siya. Tapos happy naman daw siya. At sinabi niyang, tatlo yung sinabi niya, nakalimutan ko. Basta yung saya, basta tatlong yung Pero pumirma na siya, di ba? Pumirma na. Nasarahan na sa media press. At okay. happy daw siya na muli siyang tinanggap. Sabi naman, welcome back. Pagbabalik, sabi ng mga officers ng Chuchu. Pero ang nakakaloka din dyan, kasi bukod sa TV5, since may, di ba, mga collaboration, no? Yung All TV, nag-ano sa TV Patrol, ABS-CBN, may mga shows. Ang TV5, meron din. Kasi mapapanood din itong show niyang ito sa All TV. Oo, di ba? Ni Willie. Talaga. Pati yata yung Itbulaga, mapapanood na rin sa All TV. Talaga. May ganong chika. Dahil may TV5, All TV collaboration. Oo. Tapos meron ding may ABS-CBN. At saka All TV. Oo. Sa news naman, hindi ba pa? Di ba? Ay, abangan nila, may mapapanood pa dyan. Sa All TV. Yes. Balik ako din. Basta request lang nung mga pagbalik ni Willie sa TV, huwag na jacket ibigay. Aircon na raw ibigay. Ay, oo naman. Mainit nga naman. Di kailangan ng jacket ngayon. Pero kasi yung jacket hinahagis.
Nakaka-tense ko yung aircon, yung hagis na. May mga portable ng aircon ngayon. Kahit na pag nahagis sa'yo, baka pumano sa Festlock. Pero bongga naman kung aircon na ipamimigay. Ba't hindi nila yung pambayad ng kuryente ipamigay? Pwede rin. Ay, daming pipila doon. At mapala-desisyon din tayo. Natanong nga kay Congressman Camille Villar. Yan. Sabi niya ganyan forever friend naman namin si Willie. Parang it doesn't matter kung pumirma siya or what. Basta magkaroon siya ng show. Pero at least, kinalaro nila yan. Kasi di ba parang ang dating sa publiko, parang dahil sa nawala si Willie sa All TV, parang nagkaroon ng lamat ang kanilang friendship. So sabi ni Kong ba si Camille? Yes, Congresswoman. Wala naman daw. Friends pa rin sila. Yeah, syempre. Ganun talaga. Alam mo na. Buhay. 2024 ngayon. Malapit na. Alam mo na, correct. Yung mga Alam side look na. niya, ang bet, alam mo na. Alam mo na. Yun na. Ito. Okay. Yasmin Curdy gave birth to their second baby last April 28, kahapon. Yes. Nung Yes, malapis pa yes. natin siya, buntis na siya. Ilang buwan ba siya buntis na? Hindi pa yan. Hindi pa. Bilis siya, no? Ang tagal na natin si Yasmin. Matagal na ba yun? Oo naman. Wala pa ako dito. Wala pa. You know 9 who? months. At wala pa talaga. wala pa. Oo. Hindi, wala ka pa talaga noon. Oo. So anyway, Tagal tuloy. Baby, ano ito? Baby number 2, baby girl. Girl. Yeah. Gwapo ng asawa. Ay. Sabay pa kami. Ano yan, di ba Pero piloto? cute talaga siya, si Rachel De Villa. Oo. So anyway, nanganak na si Yasmin, kaya congratulations Yas and Ray. And pati na rin kay yung sa kanilang panganay na anak, si Ayesa. Kasi talagang si Ayesa ang sobrang nagwi-wish na magkaroon na ng baby boy. brother or baby sister. Pero ayun nga, baby sister ang binigay. At nanganak si Yasmin kahapon, April 28, via cesarean section. Yun. May nabasa ko na parang nag-ano siya dahil sa pag-reveal, gender Yeah, reveal, yung ba yun? oo, Tama ba ako? oo. Siya nga ba yun? Nag-react siya. Yes. Anong istorya doon? Naiyak siya. Parang parang hindi ko sure kung kinol ng Facebook or ang post niya. Kaya nag-react siya na parang anong mali, anong masama doon sa kasi posting gender niya. reveal lang naman yun. Gender reveal lang to. Correct. Samantalang ang dami nga naman na totoo, I agree, na ang daming kung ano-anong napopost sa Facebook na bakit hindi nila tinatanggal or kung Baka na mali nang detect yung AI kasi may child. Baka may- may child Kasi syempre, di ba, ano sila dyan, sensitive sila sa mga child content. Hello. Baka Pwede. nagkamali ng detect. Akala ko Hello. ano yun. But congratulations, Yasmin. Oo, tsaka doon At sa saka sa tatay. gwapong asawa. Hello. Ano ba ng tatay, Ray? Rachel De Villa. tinanggal. Ray Sol, di ba? Okay, kabot, kinol ka. Oh. Ako talaga, may attitude yung ginaganon ko palang tinanggal. Pogi. Pogi, saka mabait yan si Ray. Hello. Dahil dyan. Pareho naman sila mabait na Oo, mag-asawa. mabait sila. Yeah, congrats Yes, Yas and my Ray. favorite. Congratulations. Yeah. What's your favorite? My Favorite actress siya si ni- Yasmin. Talaga? In all aspects. Wow. Oo naman. Really? Diba? Okay, Talaga? sana nga, di ba? Talaga. Yes. Hello, mga Siya kapatid. pinakauna actually, di ba? Hello mga kamarites! Una Tama, nga siya. Ating susunod na chika, ating chika of the week, brought to you by... Amigo Segurado! Yes, mga kamarites, mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga. Kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Oh. Kaya mga Okay, kamarites. kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Yes, she was the first. Wow! The very first one. Ma-recorded. Very generous. Thank you. So she's your favorite Actress. of all time. Ito na po, ating Chick of the Week. Daniel Padilla, bukod sa pamilya, mga aso at pusa ang ka-celebrate sa birthday. At Daniel Padilla's birthday celebration
may sumigaw at nag-curse sa kanya. Hello, may nag-curse? Ako na muna, Mali. Prof. Oo. Bago na i-zoom natin si PhD. Grabe. Nauna muna, nag-curse. nung, di ba 29 years old na ngayon si DJ. May pinuntahan silang isang shelter house sa Pampanga muna. Nagpunta sila. Dahil binisita niya doon yung mga, hindi ko nga alam. Sabi ko, mahilig ba siya sa mga aso at mga pusa? Parang shelter, Oo, shelter. animal shelter. Pero mga aso at pusang inaalagaan doon. Binisita lang ni Daniel, nakipag-celebrate na rin. Doon na rin nagsimula yung pagbati sa kanya ng happy birthday. Then, alam ko yung mga kapamilya niya sa Batangas naman. Tama ba ako, PhD? Gora. Yun. So, kahapon din to, nag-celebrate si Daniel sa Tanawan, Batangas. Nag-celebrate siya sa J Castle. Oh. Ayun. Ang J Castle, hindi pa siya nabubuksan. Yung opening pa lang niya ngayong May. Pero napakaganda daw nung bagong amusement park na to sa Tanawan, Okay. Batangas. So, si Daniel lang masasabi natin si Daniel ang nagbinyag. Nagbinyag. Oo. Oo. At bakit din? Napag-alaman ko na si Daniel pala isa sa mga industrial partner ng J Castle. Yan. Ganda, castle talaga. Castle, As in, oo. Castillo. Yes. Tapos, pagpasok mo, parang I think, malapit na sa beach or sa dagat. Kaya parang resort din siya talaga. Yon. Anyway, nag-celebrate si Daniel doon. Ilan sa mga nakita kong bisita niya, sila Ria Taide, sila Sanjo Marudo, sila Direk May Cruz, Direk Cathy Garcia, si Carlo Katigbak ng ABS-CBN. Ilan yan sa mga Close sa kalaga niya. naki-attend. At Si Joshua dumalo. wala. Hindi Garcia. ko napansin eh. Okay. Pero syempre yung pamilya Catherine, nila... wala? Wala. So yun nga. Ayun na nga. Kasi Yan. as we all know, di ba, nung birthday ni Catherine, si Daniel medyo Binati naman. may Hugging. meron siyang post na bumati happy siya. birthday Yes, kay yeah. Catherine. Pero ngayon kasi talagang marami naghihintay talaga. Babatiin din kaya ni Catherine si Daniel or what? Pero as Hindi we all natin. know, wala. Oo. Kahit any social media post, yan. Kinalimutan, ano? Then, may nakausap ako. Sabi niya, kasi kinamusta ko si Daniel. Sabi ko, kamusta naman na si Daniel? Sabi niya, okay naman na siya at tingin ko, naka-move on na siya from what happened. Of course, yung what happened na yon, Sa kanila yung ni naging Catherine. breakup nila ni Catherine, saka yung lahat ng mga issue, of course. At nag-prepare na raw ngayon si Daniel para sa kanyang launching ulit ng kanyang bagong album under Star Music at magki-training na rin siya ng martial art para Yan. naman sa kanyang bagong teleserye. Yan. Yan. Oo. Pero eto na, parang hindi tuloy nag-match or consistent yung kwento ng aking source na di umano'y okay na si Daniel at naka-move on na. Kasi biglang may lumabas mula din dun sa birthday celebration ni Daniel. I think sa The Vineyard yun sa Tanawan, Batangas din. Kung saan nagpe-perform siya, biglang narinig ang lakas-lakas. Na? Hindi po, mali po yung sabi kanina na Curse. may nag-curse or may sumigaw sa kanya. It's actually Daniel Siya mismo. who cursed. And who shouted. Parang yung sa kanta ni ano. May May video video na daw. naglalabasan sa social media. Ito ang sinabi actually. Oh. Parang sabi, kanta siguro to, dahil limot mo na ng puso mong biglang lumisan Aha. at ngayon, Nandito ka, charot. PUT, may kapiling ka ng iba. So yung PUT, yun yung... Hindi ba yan yung mula sa kanta ni JK Labajo? Hindi kay JK Hindi, Labaho, hindi. eh. May video. Nakaka-PUT eh. May video ngayon May na video. napapanood. Pero, Oo. okay, go. Eto. Playing. Di naman narinig, charot. Nakasando lang pala siya doon habang nagpe-perform. Mainit naman kasi. Kaya siguro na paano siya. niya? Di ko alam Yun, Yan, binanggit ko. Binanggit Hindi ko rin alam yung kanta. Hindi ko rin alam. So doon siya na baka nga part ng song. Part ba ng song? Parang nasa iyo na lahat. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap Talaga, kita. kasama ba yun sa kanta? Hindi, pero walang mura sa kanta. Wala. Nilagyan, ad-lib lang siya. Nag-adlib lang. Yan. Kasi I would understand yung kung kanta na Ere ni JK Labaho, may mura talaga doon. Pero sino ba kumanta na hinahanap-hanap kita? Eraserheads. No. Hindi. Hindi. River Maya yun na. River Maya ba? Malay ko. So yun. Oh, okay. Well, Well, that's how the cookie crumbles. Wow! I want some cookie. I want some cookie!
Okay. Pero ako hindi naman not for anything. Naniniwala ako na si Daniel, makakabalik pa yan. Of course. Kasi iba pa rin. Makakabalik sa career. Sa career. Iba pa rin yung charm ni Daniel eh. Sabi ko nga, good project lang. Material. Alam mo naman din ang Pinoy. Yeah, plus- napakadaling makalimot. Plus, may talent din naman. Actually, nabalitaan ko na may mga filler na Lahat, ayun na ba? Ayun na. Oo, yan. Tapos play play natin. na Parang ba? siya si Bruno Mars dyan. Everybody has a place in show business. Really? Everybody? Oh, everybody. Oh, tayo nga maraming place Tayo nga, eh. gusto mga tayo. pangit na, di ba? Si Yasmin ba may place? Kasama pa natin 1.4 na tayo! 1.5 na, 1.5 na. Ay, 1.5 na! Si Iba talaga pag iPhone 15 Pro Max. Karandaan ba yan? Sino to? Yes, thank you kay Marietta Marilyn Green. Karandang na Kulay. kulay ng Euro. Or Ayan si Marietta Green. Happy birthday to Chelsea Green. Iba to ba rin Ay, may karandang nakalagay kasi to? Ay, Iba, ibang ano to? pakarandang. Okay, sorry. may bago. Ano? Sige. May bago. Si Marie? Si Marie. Si Marie ng araw-gabi, Ito, Marie Green. Walang Marie. Ayun yung si Marie Green. What's this? una. Di ba ano to? Eh, si Maylin Karandang. Isa sa yun Marie, nga. di ba? 1.99. Ano yan? Oh. Ay, sige na, tuloy-tuloy na natin. Recess na tayo eh. Close mo muna. Oo, nga, close mo. Watching from London. So, Euro. Magko-close muna ikaw. Oh, Marites! Ang Patin Chick of the Week brought to you by Amigos Sigurado! Mga kamarites, kulang pa ba ang mga pabao naming chika para sa inyo? Pues, we got you! Hindi pa ko tapos basahin. Naglalaas ka na dyan. Simula ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos po. Kaya kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede na rin po bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang inyong iniintay mga kamarites? Mag-avail na kayo. O, di ba si Diego nagmamadali? 1,006! Pinupush ko pa rin eh. Ito, naghahanap pa sa balita tungkol kay Paolo. Paolo Abelino nagpasa love life question ni Luis Manzano, PhD. Napanood mo ba yan? PhD. Ay, PhD. Ano yun? Professor. Ako! Yes, napanood ko yan. naman. Ang saya niya. Ang dami syempre Tabla. nag-aba kasi parang for the first time daw magsasalita na itong si Paolo kasi Yung this teaser. recent nga mga pangyayari, especially yung elevator, red carpet, ganyan, nagsuporta si Kim, tapos nagbeso-beso. So siya, lahat syempre nag-showtime pag binakuran sa showtime. Dito sa podcast ba tawag natin dyan? Ni Luis, sa vlog niya. May mga love life questions siya. Una niyang tinanong na masaya daw ba ang buhay pag-ibig ngayon ni Paolo Avellino? Hindi sinagot, nagpass siya. Kasi pag nagpapass, kailangan uminom ka ng mag-sip siya dun sa alak. Nag-sip siya. Parang may hindi- challenge. Pag ayaw mo sagutin, Oo, iinom ka. iinom ka. Tapos ang ikalawang tanong is kung may nagpapasayang babae sa kanya sa ngayon or may something sa puso niya, again nag-sip na naman siya. Di ba? So yun lang. So nag-aano yung mga netizen na sabi, bakit hindi pa aminin? Kasi parang obvious naman na may namamagitan sa kanila, especially si Bella nga, parang nire-reveal na may nagpapasaya ngayon sa buhay ng kaibigan niyang si Kim. At saka si Kim, pag nakikita mo, simula nung lumabas yung mga, although matagal na, nung linlang pa, so, ngayon mas parang naging malaya sila, mas naging fresh, mas maging nadaldal itong si na Paula sa pero bakit nga kaya nag-pass? Siguro hindi pa siya ready na magsalita. Oo. Baka naman kasi wala pa rin naman talagang definite or Anong na, label Oo. Malay mo, they are just enjoying their company pero May wala pa ganon? siguro. Pero wala pa siguro yung talagang official. Ayan. So parang baka ayaw naman ni Paolo na manguna. Tama. Diba? Wala bang tatak na, it's official! Boom! Wala pa. Wala pang tatak TV seal. Tatak TV seal. Sundan mo na raw yung sinasabi ng netizens na lalo raw magwapo si Paula Abellino na alagang
Kim Chiu on the Alam mo, tape. agree ko dyan talaga. Correct, hindi kasi yung iba yung look niya dun sa Secretary Linlang, Kim at at saka sa Linlang. Linlang. Tapos, Siyempre, magkaibang role niya dun Oo, eh. magkaibang role. Tapos, pag pumupunta siya ng Showtime, iba yung look niya. Ngayon, di ba nakita siya sa premiere nung Elevator na parang medyo may bangs. So, ang ginawa ng mga netizen, inano nila yung kinumpare yung photo. Tapos sabi, tignan niyo si Paolo. Mula dito sa Linlang, sa Secretary Kim, tapos yung ngayon sa Elevator, papogi ng papogi. Tapos ang sagot ng mga netizens, yan ang alagang Kim. Tapos yun na yung hashtag nila, alagang Kim, alagang Kim. Alagang Kim. Yung marami talagang umaasa na talagang sana si Kim na at si Paolo. Marami naman talaga. Diba? Na parang feeling nila, masaya si Kim at feeling naman din nila, inspired si Paolo. Dahil gumagwapo. Pero Pero ako, again, ilang beses ko na yata ito sinabi dito. Sabi nga ni Paolo, kapag may character siya, talagang nakaano siya. focus. Kumbaga, inaano niya yun, may tawag dun eh. In-internalize niya yung kanyang character na kung kagaya ngayon, what's wrong with Secretary Kim, na boss, na gwapo. Clean cut. So, kaya naman ganun ang looks niya ngayon. Nung time naman ng Linlang, di ba, medyo iba yung character niya doon. Boksingero siya doon na medyo malaki ang tiyan. Medyo malaki ang tiyan. Sinunod din niya yung character na yun. Tingnan natin yung susunod niyang teleserye or movie, malamang mag-change din niya ng look. Dito nga sa Elevator, ibang look Iba naman ang look niya. Pero, agree talaga ako. Nung nagkita kami ni Pao, recently lang, iba yung glow niya. Oo, ibang aura niya. Sige, dahil dyan. Dahil dyan. Kung may kilalaman man kay Kim o wala, basta pogi siya. At maging masaya tayong lahat. True. Diba? Eto. Ryan Bang ay ng showbiz gym na si Paula Uyong. Nag-meet the parents na, PhD. Sa Korea. May video tayo dyan, di ba? Anong unahin natin? Pakita natin Chika the video. Ko muna. Okay, yan. So, na-meet ko si Ryan Bang at saka ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong. Sa kanilang business, sa kanilang building mismo, kung saan sa ground floor yung Paldo is a fine dining Korean restaurant. Parang very rare ka makakita doon ng fine dining na Korean, di ba? Authentic talaga. Oo, yes. Dahil ang chef nila dyan, talagang galing sa Korea. Galing Korea, yan. Tapos sa second floor naman, tong siesta, horchata, na yung horchata milk tea mismong si Paula ang gumawa. Yung nakapag-formulate, parang ganon. Yan. Anyway, napakasarap po, try nyo. Hindi to out of promo or anything. Yan. Actually, sige, go. Okay. So, ngayon, syempre, si Paula kasi, siya yung may pagka-private talaga. Kumbaga, bago sa kanya tong lahat na to. Pero wala tayong choice dahil ang boyfriend mo ay isang celebrity. So, tinanong ko ngayon una si Ryan Bang, na-meet na ba ng parents mo si Paula? Of course, given naman na si Ryan, ay na-meet na ng parents ni Paula. Yung pala, last week lang, nagpunta sila ng South Korea. Doon nag-meet ang parents ni Paula and some members pa ng family nila. Yes. Then si Ryan naman, kasama niya yung kanyang parent. Kasi as we all know, hiwalay na yung parents ni Ryan. Pero very happy si Ryan dahil because of Paula, parang nabubuo sila. Correct. So sabi ni Ryan, gusto daw niyang pagbayarin, singilin. Kasi parang for 2 hours daw, di siya nakakain. Kasi naging interpreter siya. Sabi daw ng mami niya, parang Ryan, patanungin mo nga kung ganito. Sabi ng mami naman ni Ryan, Ryan, sabihin mo naman sa daddy mo, ganyan-ganyan, yun. Pero ang saya lang kasi sobrang happy din yung parents ni Ryan. Nasabi nga, blessed daw si Ryan for having Paula. Yan. At saka maidagdag ko lang na kwento dyan kasi dapat nung nakaraan pa natin finiture yan. Si Ryan kasi, hindi niya sinukuan yung parents niya. Kinakwento niya nung maghiwalay, pinadala siya dito sa Philippines, walang hanap buhay yung mami niya. Pero talagang siya yung kasi solong anak siya eh. Siya yung nagsilbing parang tagapadikit
At sabi nga, yung tatay naman niya na nagtataxi, nagpapasada or something. Hindi ako maka-identify. Hindi ka makarelate? Kasi daw, yung pag Pilipino daw ang nagiging pasahero, nililibre, hindi pinagbabayad ng tatay. Bakit? Dahil pasasalamat. Dahil minamahal ng Pinoy, si Ryan. And correct din natin, kasi di ba may naglabas sa mga chika na yung building na yan ay pag-aari na di umano ni Ryan Chinek, nangungupahan lang sila. Yes po. Dapat may ibang plano sa building. Ang alam ko, dapat may ibang plano sa building na yan. Siguro restaurant din or mga ganon. Pero hindi na natuloy. So, sila yung nakakuha ng para mag-list dito sa ano. Sabi nga ni Ryan, di po ako mayaman. Nagninegosyo lang. Bakit tayo hindi tayo close kay Ryan? Mabait si Ryan Mabait si Ryan. Close sila kay Ryan, tayo hindi. The taste of the pudding is in the eating. No joke. Alam nyo, after kung kumain sa Paldo, parang hindi na ako makakakain sa ibang samyutan. Anyway, panoorin po natin ang video na to dahil very rare na si Paula ay magpa-interview. Yeah. Okay. Wala? Tapos na? Walang maghintay ka. Ang dali. Siyempre, maswerte ang Marites University na exclusive yan exclusive. Na-interview natin si Paula Huyong na napaka-bait, napaka-simple. Makakasala na talaga siya ni Ryan. Yeah. At love na love nila talaga isa't isa. Yun lang. Are you sure? Of course. Sure ka ba? Sabi ni Rose Go, nagpe-play na. Nagpe-play Okay. Di ba ang ganda? Ito ang Charo Santos, kinaaliwan ng netizen ang meme post. Meme post. Ito na ang meme. Meme nga! K-prom. Kasi nga sa kanyang nag-post mismo yan si Ma'am Charo. Di ba? Na sa kasal yan ni Angeline sa Quiapo. Kasi pinost niya, habang formal siya at parang attentive siya, focus siya doon sa nangyayaring ritual o kaganapan. Itong dalawa naman na Marites, who is si Regine Velasquez, naka-cover pa ng Pamaypay, at saka si Ma'am Cory Vidanes, parang may pinag-uusapan na tuwan-tuwa sila. Baka comparing notes sila, no? Kasi ang lalaki ng mga nganga nila, Tsaka nakakatawa yung caption, ayan, Dear Regine Velasquez, ang ingay nyo, nasa simbahan pa naman tayo. Imbis na nagmamahal, o kaya nagtitimpi. Charo. Diba? Kaya kinaaliwan. Kasi for the longest time nga naman po, ako, ilang years din ako sa Kapamilya Network. Talagang big boss, alam mo, superwoman ang tingin namin niya kay Ma'am Charo. Ngayon kasi nabumalik siya sa pag-arte. Sa Batang Quiapo, iba rin yung role niya. Tapos sa station ID ng ABS-CBN, makikita mo, sayaw-sayaw din siya doon. Ganyan. So yan ang mga nakikitang bagong kinaaliwan. Imahe ni Miss Charo Santos. Nakakaloka lang si Madam. Hindi ako, meron akong dinalala ko si Ma'am Charo. Hindi naman ako nag-ABS. Nag-behind the scenes ako. PA ako dati sa ABS. But anyway, hindi ko naman nakilala si Ma'am Charo. Nakilala ko na lang siya dati. Nung ini-interview ko siya, meron akong segment dati sa TV5 na para ambush interview. Tapos naka all green siya. Mga lokohan lang yung ambush interview. Sabi ko Ma'am Charo, bakit po kayo nag-all green? Tapos nagulat siya. Sumagot siya. For prosperity. For the environment. Tapos fast forward, nakita ko siya sa isang sa isang department store. So nakita ko siya, namimili siya ng mga plato. Tapos andun din ako. Lumapit ako. Hello po. Wala kang mic? Sabi sa akin. Si Ma'am Charo, kaya hindi ko siya makakalimutan. Yun lang. Yeah, si Miss Charo. Disclose kami. Kala ko sagot niya sa'yo. Care mo. Kaya, cares mo. Medyo high-end yung department, sir. Kaya mo ba mag-buy dito? I know you. Pero hindi. Sana sinabi mo, baso po ang binibili ko. Actually, sinabi niya, Mr. Fu, wala kang mic? Sabi niya sa akin. Yun lang. Game na. Next. Recess na! Nagtitimpi, Charo. At least nagtimpi siya kay Mr. Fu. Bakit hindi pa sinama yung last item? Isama mo na yung last item. Hindi pa. May recess tayo. So, bago tayo mag-recess, mayroong papol. So, bakit wala dito? Ayan na. Nandiyan na sa
actresses. Ayan na, lumabas na yung poll. Sino ang Ayun. love team ang bagay na gumanap sa Philippine version? Kung magkakaroon man ng Philippine version, ang paborito ni Miss Rose na Queen of Tears na nangunguna. Ito na ang ikaw ang may trigger dyan, pinakamalakas na K-drama sa TV. Yun ang balita. Cable TV na ito ang pinakamalakas na talo na niya ang Crash Landing on You. Wow! At pati ang Goblin, I think. Pati Goblin. Ilang love team ang pagpipilian? Ayan. Apat. Ang Katden, Catherine at Danielle, ang ano nga ang tawag kay Gabi? Gablil. Gabi and Khalil. Don Bell, Donnie and Bel Mariano at Barda. Barbie Fortesa and David Licauco. Bakit walang Bakit walang Maris Racal at saka Anthony Jennings? Parang iba iba yung image nila. Walang Vilma Boy. Tigilan na natin poll na to. Ay, we love Maris and Anthony. Kaya lang parang yung sa character ni Yena. Gandon? Malay mo naman kung gusto nila, no? Sana sinama nyo. Others, na ilagyan the others. Hindi, Yan lang. So, pumili kayo dyan. Pumili kayo tapos babasahin namin mamaya yung resulta ng ating poll. Ay, may result na in a way. May ano ba yan? May nangunguna na. Sobra. Ang bilis naman ng result na yan. Grabe, ang bilis. Hindi, sa inyo maraming salamat. Ang bilis nyo na mag-react. Teka lang, may papapanalunan ba dyan? Wala lang naman. Wala. Pwede silang manalo at manood ng Queen of Tears. Pero hindi. Malay mo dahil kung sino nanalo dito at magka-interest nga ang sino man sa Philippines, nakuhanin to at gawa ng Philippine adaptation o di pwedeng itong pinili na nilang love. Ay, ikaw tatanungin. Maging Teka lang, may result na ba? O ongoing yan? Ongoing. Ikaw na lang, bilang ikaw ang nakapanood sa aming apat. Sa ating apat. Nakatapos na ako kasi hindi ko pa tinatapos. Ikaw, sino ang personal na kung ikaw ang kakaroon ng Philippine version, sino? Ako, eto talaga totoo to. Sa ngayon, sa mga oras na to, bilang kagabi pa lang naman, nag-finale episode, wala pa akong mapili. Kasi gusto ko munang namnamin. Very choosy siya. Oo, gusto ko muna talagang namnamin. At sina Kim Soyun at saka si Kim Ji-won ang mga nasa Nasa utak pa niya at nasa puso niya. Mga bida na Queen of Tears. Napayag ka na i-remake ng Pinas? Oo, wala namang problema. Sino producer? Si Manong Chavit. Naku, ayaw. Unahin daw muna yung Vagabond. Anyway, sabi ng mga staff natin, Maris and Anthony daw sila, napanood nyo na ba? Kung hindi nyo pa napapanood, wala pa kayong karapatan na magsasabi kung sino ang choice nyo. Kasi, bakit nyo masasabi, hindi nyo nga alam kung ano ang karakter ng mga ginawa nila. Sana masimulan ko yung mamaya. Hindi ko na daw napanood na. Si Nicolas, sino ang bet mo? Si Maris nga na Maris Anthony. and Anthony ko din. Diba? Kasi pwede naman talaga yan. Sa Vilma Boyet ako. Grabe yung Vilma Boyet. Nababasa. Anyway. Ano ba to? Ano ba tong Ano gawin natin? Teka lang. I-announce na ba ang poll na yan? Ituloy-tuloy na kaya natin. tuloy natin. Pasiksi lang yan. Ay, sorry lang. Nasabi ko yata kanina, Katrina at Daniel. Sorry, it's Catherine and Alden. Catherine at Alden sinabi mo. Nasabi ko daw Katrina at Daniel. Sinabi ko ba? Gabi ka naman. Oh, sorry naman, kaya naman magkamali. Kaya nga kinokorek. Ito, balita naman po natin. Mamaya na po yung mga pol-pol na yan. Nako, si Diego yung pol-pol. Ito, balita natin ang tunggalian sa telebisyon. Sa Black Rider, Ivana Alawi versus Angelica na nga ba pagdating sa pasaksiyan sa TV? Correct yun. Kasi di ba syempre alam naman natin na si Ivana Alawi ay nasa Batang Quiapo. Tapos syempre sinasabi nila na kaya kinuha si Angelica ng Black Rider para may pantapat sila kay Ivana Alawi. Tinanong si Angelica kung anong pakiramdam niya na siya ang sinasabing pantapat. Natutuwa naman daw siya na yun ang tingin sa kanya, pero sinasabi niya na favorite niya si Ivana at pinapanood niya palagi yung mga vlogs. Di ba dati silang dalawa din yung na-involved sa isang politiko? Silang dalawa. Ay, oo nga. Napasigaw din ako. Diba?
Hindi mo sinabi, hindi ko maalala. Pero lumabas na yung pangalan nila. Lumabas. Kasi dati kasi blind item lang. Naiisang politiko. Tapos, di ba naglabas pa nga ng statement yung politiko na parang dinideny niya kung ano man yung mga lumalabas na mga intriga. Although hindi naman tahasang pinangalanan doon. Pero alam na sa showbiz na silang dalawa yung na-involve o na nililink doon sa politiko. Na-link. Nauna si Ivana. Nauna si Ivana tapos biglang si Angelica. So, Ito kasi sa TV, ano? Minsan yung mga nag-research, yung mga nagka-cast, hinahanapan nila Hinahanap ng din, ganun oo. para eventually mapaglaruan. correct. Hindi, tsaka ngayon, alam naman natin, walang katapat si Ivana Alawi sa ginagawa niya. I mean, yung that level, yung sa pagbablog niya, sa dami ng kanyang followers, parang wala pang medyo katapat si Ivana. Hindi ko sigurado. Tsaka mataas talaga ang viewers niya. Oh, yun isa yan sa may pinakamaraming pinakamaraming Pero subscribers. kasi yung ibang maraming views, hindi naman ganun na ginagawa na katulad ginagawa ni Ivana. So parang sa tingin ko, parang wala akong nakikita kasi mga... So, tinapat ngayon si Angelique. Although si Angelica, hindi ko alam kung ganun na ba karami yung kanyang followers. Hindi Parang pa. Pero kasi tingin ko, tinapat siya sa aspeto ng yung pagiging game sa paseksihan. sexihan. Lalo na itong si Angelica ay laking Viva Max. Ay, game na game Game yan. na game yan. Pero gusto kong sabihin, magaling umarte yan. talaga. Oo, ang Tsaka, sa Martin, Viva Max, Nagpatikim ng stars. pinya kay Ruru ngayon yata. Tsaka di ba yun yung kinukwento niya na parang unang eksena pa lang nila. Kissing scene na. Kissing scene Agad. agad. At matamis ang pinya niya. Oo. Hindi, oo. Sinabing matamis yung pinya. Yung pinya o yung Pinya. pinya? Pinya nga! Nagkamali lang ako. Eh si Ivana ba magaling umarte? Hindi ko napapanood Na. kasi. Ay, ang tagal sumagot. Parang na dead air. Okay lang. Hindi naman napapanood. Kaya rin naman. Okay lang. na si Naman Rose. mangyayari. Basta lagi siyang naka-shorts doon, naka-ano. Pero sa actingan, sino mas okay? Si Ivana o si Angelica? Mas marami kasi ako napanood kay Angelica na magaling talaga. Very challenging yung mga ginagawa. So, si Si Angelica. Angelica. At least. I'm Ikaw. not biased. But Angelica ang sagot mo. Hindi ko alam. Dahil hindi niya nakapanood both. Hindi nanonood to ng Black Rider, di ba? Oo, Black Rider papanood ko. Si Ivana hindi ko papanood. Hindi ko papanood. Wala akong channel 2. Ay, puro 7 Ay, na. grabe. Lahat ng channel. Grabe. Ay, grabe. Wala kang TV. Pwede ba yun na walang channel 2? Sa Ay, TV. Pwede naman. Do I have a choice? Oh. Dahil dyan. Dahil dyan. Mag-recess muna, ganun ba? Oh, recess na. Bago tayo Mag-recess pa ba tayo or diretso na? Diretso Dahon na. Dahon na daw. Andali, ano ba? Diretso na ba? Magko-close muna tayo. Oo, mag-close na tayo. Magdadahon na tayo. Diretso Yan po na. ang isang lingon chika mula sa Marites University!